Okay, so another math reviewer para sa licensure examination for teachers number 15. So tungkol sa analytic geometry, so find the equation of an ellipse in the standard form if the equation of the ellipse in the general form is given by 9x squared plus 16y squared plus 18x minus 96y plus 9 equals 0. Okay, so try nyo munang sagutan. Ito yung mga choices natin bago panoodin ang aking solution. Okay, so let's start. Okay, so to answer this, ang kailangan lang natin gawin dito ay may mag-completing the square. So tapos sabi, find the equation of an ellipse. So kung alam nyo ang equation ng ellipse, pwede na agad tayong mag-eliminate ng choices. Itong letter A and C, pwede nang tanggalin yan kasi hindi ito equation ng ellipse. Kasi negative. Okay? Pag sinabing ellipse, dapat positive dapat yung sign niyan. Okay? So itong A and C, pwede baka hyperbola kasi negative. Okay? So tandaan, kapag ellipse, positive dapat ang sign. And then, yung right side, 1 palagi. Okay? So dali natin sa standard form. Ang standard form ng ellipse ay x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared equals 1. Okay? So possible answer natin ay B at D. So ang gagawin natin dito, magko-completing the square lang tayo. So pagsamahin natin yung may mga x tapos yung may mga y naman. And then yung constant, itong positive 9, ilipat natin sa kabila. Okay, so we have i-group na natin 9x squared plus 18x. So i-complete natin yung square niyan and then we have plus, we have 16 y squared minus 96y equals yung positive 9 nilipat sa kabila, magiging na siyang negative 9. Then mag-completing the square tayo, pero bago yun, i-factor out natin yung constant, yung numerical coefficient of x squared tsaka itong y squared. So factor out natin yung 9. So we have x squared plus 18. So sorry, may x dito. 18x divided by 9. So we have plus 2x. Magpa-plus tayo dito. Ayan. I-complete natin yung square. Plus, so yung 16 naman, i-factor out natin itong 16. So we have y squared. So 96 divided by 16, that is negative 6y. And then plus, yan, magbablank tayo dyan, equals negative 9 plus kung ano yung ipa-plus natin dito sa dalawa, ipa-plus din natin dito sa right side natin. So addition property of equality. Okay? So ano ba yung ipa-plus natin dito para mag-complete yung square nito? So di ba ang technique natin doon ay 1/2 of ito yung b natin, coefficient ng x. So we have b over 2 square. Yan yung i-add natin. So b over 2, we have 2. So that is 2 over 2 squared. So ang i-add natin, 2 divided by 2 is 1 square. So we have 1. So ang i-add natin dito ay 1 para makumpleto. Pero tandaan, may 9 tayo dito. So ibig sabihin, nakamultiply yan sa 9. So 9 times 1. So we have 9 yung i-add dito natin sa right side, 9. Then sa kabila naman, so negative 6. So, or yung 6 na lang ang kuhanin natin. 6 divided by 2 and then i-square natin. So 6 divided by 2, that is 3. And then 3 times 3, we have 9. So ang i-add natin dito, 9. Pero tandaan, nakamultiply yan sa 16. So ano yung 9 times 16? So ang sagot doon ay 144 pag minultiply dito. So ibig sabihin, mag-add tayo dito ng 144. So ngayon, dahil perfect square trinomial na ito, pwede na natin siyang express as square of binomial. So we have x plus yung sign na to. So we have plus. And then square root ng 1. So that is 1. So yan na yung ano niya, square of binomial. So we have plus 16. And then this will become y. Ang sign ng gitna ay minus. So we have negative. And then square root of 9. So we have y minus 3 squared equals, simplify natin to. So cancel out na to, 0 equals 144. So ngayon, kailangan maging ang right side natin ay 1. So ang gagawin natin, i-divide natin both sides or each term by kung ano yung term dito sa right side.
144. Okay? So divide by 144 para maging 1 ito. So alam naman natin itong 144, saan ba nanggaling yung 144? Galing yung 144 sa 16 times 9. Ayun, dito kasi galing yan. 16 times 9. So therefore, masisimplify ito. So yung 144 pwede natin palitan ng 9 times 16. Okay, so same lang yan. So pag nilagay natin dito 9 times 16, makakancel kasi. So pwede natin i-cancel itong 9. Dito naman sa kabila, i-cancel natin ng 16. So therefore, ano na yung final answer natin? So we have x plus 1 squared over 16 plus y minus 3 squared over 9 equals 1. Which is wala yata ang tamang sagot dito sa choices natin. So parehas positive ito and then letter D naman parehas negative. So wala sa choices. Dito naman sa kabila may minus dito. So wala. So ito yung tamang sagot natin. Ayan. So may typo siguro nung kinopya ko ito dun sa reviewer. So ayan. So ito yung tamang sagot. Plus 1 dapat and then minus tong kabila. So baka siguro may typo dito. Dapat dito negative siguro. So ito naman positive. So nawala sa choices natin. Okay, so anyway, ito yung tamang sagot. So, ayan. So, thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. And good luck po sa lahat ng nagre-review para sa math majorship. At kung may math question po kayo, ay comment nyo lang dito sa aking channel or i-PM nyo sa aking Facebook na RJ Enseñado. So, bye-bye and God bless.